Hola amigos, good morning mis queridos amigos. Ayun, punta na dito sa trabaho. Yan. So today amigos, naka available na ang ating tawag dito, external mic. And also the lens protector, okay naman na siya. So i-try natin ngayon, first time kong gamitin. So hopefully this time yung aking, we're going actually to Clayton and I don't have internet yet. There it is. So punta tayo sa Clayton kasi that's where I will go. Tagal naman. Okay, so hopefully okay yung sounds nito, no amigos, no? So yan, okay na. So let's go na tayo, let's go. So sana clear yung voice natin, bigyan ng kalakas. Kinabit na natin ang ating external mic. So hopefully wala na tayong with noise na maririnig at this time. Parang sabi ngayon either try. Okay, testin natin yung setup ng ating, ikita natin. Okay, I think that's better. Okay, so naka open visor tayo ngayon. So pag i-close natin siguro we can see the big difference. Okay, close natin. Okay, ito na yun. So dahil ang mic is nasa left ear, so nandun ang mic kasi hindi naman pwede sa mouth ko mismo malapit kasi basag-basag ang boses nun for sure kasi sobrang lapit nun sa mouth. Anyway, may nakalimutan ba ako? Wala. Okay, so we're heading to Clayton. That's where I work this time. Hola. Mabait na guard yun. So everyday meron kaming tawag ito remote to open that gate, pero sana yung nagbubukas sa akin everyday. So it's a win-win for me. Okay, this is the situation, the traffic situation right now. So susong tayo dito sa sa trailer. Joke lang. Hindi kaya, hintayin na lang natin lumagpas yan. Anyway, sa kanan naman tayo pupunta, so kapakanan naman tayo kaya okay lang. Malabas na yung bulsa natin. Ganito dito sa Panama amigos, ang traffic will start at 6 AM until 9. So around 10 medyo maluwag na yan. And then ay kamote, kanan tayo. Uy, nakago kamote. Pwede. Ito lang kaya. Kasi natin kung ay with noise. Kaliwa tayo. Bye
mabait naman dito yung ano, mga Panamanian. In terms sa may mga kotse, may respect sila sa mga nagmumotor, no? Unlike sa Pinas, parang pipinahan ka pa talaga, hindi ka pagbigyan, you know. I don't know, because sobrang dami siguro ng motor talaga sa Pilipinas. So motor ang kamote sa Pinas, but dito sa Panama, ang kamote dito mostly is yung mga kotse, kasi yan yung pinakamarami dito. Tingnan mo naman yung mga bentahan ng mga kotse dito. Kaliwaan yan, no? Bentahan ng kotse, tapos doon na naman sa dulo bentahan ng kotse, magkatabi-tabi yan. Yan, bentahan ng kotse ulit yan, diba? Ganon ka. Dito na naman sa dulo, bentahan ng kotse na naman yan. Yan o, kotse, bentahan. Yan, bentahan, bentahan, bentahan. Magkaharap, magkatabi. Yan, bentahan ng kotse. Doon na naman sa may cars, bentahan ng kotse din yan. Kaya ang daming kotse dito, guys. Can imagine. Dito pa lang sa lugar na to, ang bentahan ng kotse yan, bentahan ng kotse. Ito pa lang na lugar yan. Marami pang iba. So anyway, ito na yung dahat natin papunta. It's not really a shortcut, but it's you know, trying to escape from the traffic areas. Ganon lang, no detour. Yan ang ginagawa natin right now, amigos. Mini Cooper dito wala, mani lang sa kanila yan. Daming Mini Cooper dito. Diba, Mini Cooper again. Ganun lang kasimple yung Mini Cooper dito, guys. Ganun ka-common yan dito. Saka maraming luxury cars dito. Mas nagiging murang ang mga luxury cars dito na second hand. Baka may bibili ka $2,000. And that's because maybe, I'm not very sure, siguro dahil sa mga piyesa, aftermarket ba, ang hirap. Ang mas mahal dito yung mga Japanese cars, Korean cars, Kia, ganyan, Hyundai, and Japanese cars. Yun ang mahal dito, kasi available aftermarket talaga dito sa Panama yung mga parts ng mga sasakyan, unlike yung mga BMW, mga ganyan, mga luxury, hindi masyado kilalang mga brand. Pero dito nag-outstand na rin yung mga Chinese cars dito. Ang dami. Wala. Sapatos. May nahulog na sapatos. Sapatos, guys, nahulog. Okay. Papasok ulit tayo sa maliit na tunnel. So yun. Okay, mga mountain muna tayo, ha. Overtake tayo. Oops, dito tayo.
mentioned before guys, no, ang iingatan mo talaga pag nagda-drive ka dito sa Panama, yung maya yung mga potholes, mga manholes, walang cover, ganyan, delikado talaga, sisira talaga yung sasakyan mo at yung motor mo, or madisgrasya ka talaga pag na-shoot yung gulong mo doon. As motor, tatapon ka talaga. Kung kotse naman, sira yung mugs, or worse, sira talaga yung axle ng ano mo, sasakyan mo. Mahal pa naman yan. So go at your own risk. Go. Okay naman dito, nagbibigayan naman talaga. That's the only thing. Kasi pag dun sa atin sa Pilipinas, no, hindi ko naman dinidegrade yung bansa natin, but that it's really happening, you know, sa Pinas, na hindi naman nila lahat, but mostly yung mga maraming natuto lang mag-drive sa Pinas, tapos ganyan na sumasalang na sa kalsada. So ang nangyayari, sila yung mga pasaway na mga driver, diba? Hindi marunong magbigay, hindi marunong magpasensya. That's the only sad thing about it. Unahan natin ito kasi nandito na tayo sa Ternate. Ayan o, solid yellow line, hindi tayo maka-overtake doon, ang bagal pa naman niya. So sa Ternate na tayo guys. So we're in Panama Albrook. Bilisan natin konti. Tignan natin kung meron tayong naririnig na wind noise as we are driving fast. Tagal na namin dito sa Panama, hindi pa rin ako nakapunta dito. Ano kaya yan? Dami parating tao dito eh. Siguro yung ano ito, trekking area, something like that. Siguro eh, hindi ko naman trip yung trekking, makapagod. Okay, it's just a go for us. Sana hindi ganun ka-traffic yung sa Clayton. Excuse me. Pero palapit na yung papasok ng pasukan ng mga bata. Kasi yung Panamanian calendar, school calendar dito sa Panama is March ang start ng klase nila. Opening for the new year, new school year. Lamig. Kailangan ko ganahan mag-drive sa ilalim ng puno ng mga kahoy. Malamig, masarap. Parang aircon. Pa naman tayo nag-jacket. Anyhow, good, walang traffic ngayon. Kasi madalas dito nagta-traffic, umaabot dito yung yung traffic sa labas. Excuse me. So yung pinagtatrabuhan ko pala ngayon, amigos, ito yung lilipatan naming bahay. Bakit nga nang may-ari
Sabi niya gusto bang tumulong habang ginagawa yung apartment nyo. Pero sige, sige tulong. So sabi, akala ko tulong talaga ang gagawin ko, yung di ba libre lang yun. Ako, binabayaran niya talaga ako. Ayaw niya pumayag na walang bayad. Titira na nga kami doon, babayad pa siya sa akin. So, but it's okay. It's another way of income na naman. Okay na din yun. Sabi niya gusto niya ako bayaran ng $35 every day. Sabi mo, wag, sobrang laki yan. Ang akin nga lang, libre sana to eh. Pero he insisted na sige, ganito na lang, I'll just pay you $25 a day. Which is a real deal kasi I'm just doing 6 hours a day work. Ganun lang. Kasi hindi pa skills na trabaho yung ginagawa ko, mga simple stuff lang. Mabait talaga na yung shirt niya, si Elder niya. They're Americans. They live here in Panama for 20 years kasi nag-work sa canal before, and then sabi nga babalik na sila sa US kasi missionary sila ngayon dito sa Panama, and then tapos na yung mission nila, and babalik na sila sa US. Pero sabi nila hindi pa daw sila decided to sell the properties they have here. So what they want is may mga ngalaga nito, and sabi naman nila tiwala naman sila sa akin that I'll take care of it. Ako ang magmamanage ng properties nila dito. So that's why dun kami titira sa apartment nila with a very low monthly rent. Diba? Uy, ganda naman yan. That's amazing. Yeah. 4 minutes daw, nandun na tayo. Okay, sige, let's see. Itong building na yan parang sa atin sa Pinas, SSS. Ano, SSS. Sa kanila yan siguro social. Yan, pag umpisa na uwian nila dyan, mga alas 3, ako traffic na masyado dito. Ano, dami sasakyan. Halos wala ka nakikitang nagmumotor dyan pumupunta sa work. Talagang nakasasakyan mga tao dito. Sa mura ba naman ang sasakyan, diba guys? Yan, kagandahan lang din talaga dito yung transportation system nila. Kahit saan ka nasa sulok ng bansa ng Panama, may bus station. Saka hindi na cash card ginagamit mo, ilo-load mo lang yun. Yan, mura. Ang payment nila kahit gaano kalayo yan, ang pinakamahal na babayaran mo is ano, 50 cents. So dyan ako bumibili ng water all the time dahil may water pa tayo, no? Hindi na tayo dito. So dito na yun, yung property na sinasabi ko, malapit na tayo guys. Ayan, diba?
napakatahimik ng lugar, Clayton. Kasi itong lugar na to, this is territory ng mga Americans ito during the construction of canal. Kaya tignan mo, ganyan dito. Tahimik ng lugar. Oh, nandiyan si Albert Kim.